Pinagplanuhan daw para maigante. So ibig sabihin niya is parang naghihigante. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Kumusta ba si Kuya Raul? Ito po mga amigo, maayos naman po si Kuya Raul at ngayong linggo talagang sabi ko nga po sa inyo ay ako ay nagpahinga at sobra yung pagod ko mula po nang kami ay umuwi from Thailand. So hindi biro yung mga nangyari, hindi biro yung mga naramdaman ko during that time. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo mga amigo na ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga kaibigan ko na nag-message sa akin, especially sa lahat ng mga nagmamahal sa atin kasi sa lahat ng nangyari, sabi ko, alam mo si yung asawa ni Pastor Ramil, sabi niya hindi ako makamove on sa ginawa ni Celsa, sabi ganoon. Abay sabi ko, ako okay naman, sabi niya. Sabi niya, ba't ka hindi ka makamove on? Paano nga naman kasi, di ba? Sayang naman yung pera na nawala. Sa halip na di ba, magagamit yun sa iba, like sa church, di ba? Ayun ako, napaka masalimuot yung mga nangyari, pero dapat mag-move on, di ba? Dapat ay maging at wag masyadong didim. Pero nung first talaga sobrang na-hurt ako nung una nang hindi sila paiwan dito. So muli naiisip ko na naman ang sabing ganoon, kung nasaan ang isda andun ang tubig, kung asan ang tubig andun ang isda. So yun na naman napasa isip ko. So baka talagang wala. Oo, wala talaga. Pero sa akin nga po mga amigo ay naano na ako. Kumbaga maginhawa yung kalooban ko actually kasi sabi ko nga yung second chance na binigay sa kanila ay masyadong naging excited ako, naging ganyan, pero hindi po kagaya before yung pag-uwi kasi yung pag-uwi na nila before sobrang disappointed ako pero yung ngayon madali kong tanggapin. Madali kong natanggap yung mga pangyayari. Kaya nga lang syempre ay maraming eksenang nangyari. Maraming naganap, maraming nasayang, mga effort ganyan. So ngayon pa lang ako nagbabasa ng mga comment mga amigo. Gusto kong basahin ito isa-isa. Hay nako, sabing gano'n niya Pinaprienda 6435. Hay nako, nakaka-stress maghintay sa kasunod ng nangyari. Parang it's a prank naman itong si Kuya Raul. Sa prank daw yung nangyari. Walang prank po na nangyari, lahat po ay katotohanan. Opo, lahat po ay katotohanan ang sabing gano'n. Ay parang maraming mga nag-comment, puro prank lang, tapos dito daw si Chamame. Hindi niya nakita siya. Hindi niya nakita si Celsa. Kaya wala. Kaya nga sabi gano'n na GPG channel, sasayang ka lang ng pera, tama na, sabi gano'n. Ay yun nga ang ikinahihiya ko, nahihiya po ako sa ating mga nag-sponsor kasi sobra yung laki na nawala. Sabi gano'n nga ni Lola Jenna na scam daw siya. Sabi ko nga paano po ba kasi ako gagawin? Ganyan na yung nangyari, diba? Tapos ito pinakamabigat na nabasa akong comment, sabi niya, pinagplanuhan ka ng mga yan para maigante sina Elvis. Sabi ni Lita mangungosing. So pinagplanuhan ka ng mga yan para maigante sila Elvis. Siyempre kampiyan sa kalahi nila. Kaya sana makaramdam ka na. Magtayo ka ng sariling charity para sa mga kapatid kung talagang gusto mo na makatulong. So sabi nga pinagplanuhan daw para maigante. So ibig sabihin niya is parang naghihigante. Oo, naghihigante ba? Parang sinasabi nito na naghihigante si Celsa sa akin. Naghihigante. Parang base sa akin na ano man yung nasa loobin niya, kung naghigante man siya o hindi man siya naghigante. But sabi ko nga po, sa Diyos tayo magsusulit. Naging totoo akong kaibigan at syempre parang para sa akin naman ay hindi naman siguro ganoon Kasi marami kaming pinagsamahan. Baka lang talaga may mga reason talaga siya
dapat yun ang maintindihan ko at yung maunawaan ko. Bukas pa naman ako at gusto ko pa naman siyang kausapin. Pero sa ngayon, hindi pa naman kasi kami nagkakausap buhat na nangyari yun. At kung magkakausap kami, okay. Kung hindi kami magkakausap, okay lang din naman. Sabi ko nga sa inyo, hindi na kagaya ng before, 'di ba? 1 year nga 1 year nga na wala sila dito maayos naman ang lahat, 'di ba? Maayos naman kami dito sa Pilipinas. Kaya lang siyempre ang gusto ko lang talaga is para sa mga bata. Actually para kay mismo lang naman kaya ganoon pero yung sasabihin pinagplanuhan para makaganti. So ano dapat ikaganti niya? 'Di ba? Para saan? Ano dapat ikaganti niya? Sa simula pa lang siya lang naman ang nagsabi na uuwi sila ng Pilipinas, 'di ba? Nang una pa lang. So ganoon. So gusto niya gusto niya maghiganti. Naghihiganti siya. Para saan, 'di ba? Anong reason? Parang ganoon. So medyo mabigat yung ganung paratang. Pero ako naniniwala kasi ako mga amigo na kung may mga bagay ako na ginawa na hindi niya nagustuhan, I think it's better na ako kakausapin di ibang tao. Yun ang pinaka-importante. So, marami tayong mga alam na nangyari. Ngunit, syempre, gusto kong magmula yun kaya Chamame o kay Celsa. Gusto ko kay Chamame na magmula lahat ng mga paratang na yun, mga sinabi about sa atin. So, para magkaroon ng kaintindihan. Hindi na kagaya before na ako yung nagagalit at talagang gigil na inis na inis. Iba na ngayon kasi syempre, sabi ko nga may mga reason kung bakit nangyayari yan. Siyempre, sa unang-una, ang Diyos, ang Lord, ang nakakaalam ng bawat plano na mas makakabuti para sa akin. So, sabi nga ganun nga ng nila Ate Mian, ay iniligtas ako siguro sa kapahamakan or mga ganun. Or baka may mangyaring hindi maganda. Para magano. Kasi parang tatlong puntos para sa akin. Nakikita ko na baka una, syempre, ang isipin ko na lang ito dapat kong mga isipin. Unang aking dapat isipin is sa pag hindi nila pagpunta dito na hindi sila nabigyan na naman sila second chance, nagawa ko na yung best ko. Yung ang nakikita doon is yung ayaw ko ba noon? Sabi nga ganoon ayaw ko ba noon? Wala na akong responsibility sa kanila. So bahala na yung nanay niya magtrabaho para sa kanila. Diba? Wala na akong dapat padalan. Wala na dapat akong bigyan. Wala na dapat akong buhayin o family ko lang, ganyan. So yun yung sinasabi sa akin. Pero kasi yung pagtulong ko kasi mga amigo, sabi ko nga po sa inyo, hindi dahil ang pagtulong ko sa kaila misma ay ginagawa ko ito dahil sa mga nararamdaman ko sa mga bata na yan, kung gaano ko kamahal. At gusto ko magkaroon ng maayos na kinabukasan. Maayos na kinabukasan, kaya ako ginagawa ito. Pero kung ito ginagawa ko para sa mga bata, hindi para sa nanay. Diretso akong sasabihin nyo na para sa mga bata, hindi para sa nanay. Kaya nga sabi ko nga kay Misma na marami kang pinag-usapan ni Misma na hindi ko naman kailangan na sabihin. Pero ang pinaka masarap sa pakiramdam ngayon is yung mas pinili kong magkaroon ng peace of mind dahil ano man yung mga bagay na nawala, effort, pera o ano pa man yan, ay yung salitang pagpapatawad. Or masasabi ko na hindi talaga ako galit kay Celsa. Yun yung padar kong Chamame. Hindi ako galit sa kanya. Malungkot lang ako. Malungkot lang ako dahil nga syempre sa halip na nag-aaral yung mga bata, di ba? Ang problema kasi, actually naging problema niyan is yung communication yung communication. Na dapat talaga sa akin nagsasabi, hindi dapat nagsasabi sa isang tao. Ganun yun. So, yung paghihiganti na sinasabing ganyan na yan is, tingin ko hindi naman masama si Chamame para sabi maghiganting ganyan. Yun ang sa ngayon, yun ang nakikita ko hindi naman siya ganoon. Paano siyang maghihiganti? Sa base sa mga video call, lahat yan okay naman.
Mabait si Chama, may mga dahilan yan, maniwala kayo sa akin mga amigo. At lahat ng mga dahilan na ito ay maaaring siguro hindi pagkakaunawaan. Pero ang dapat kasing ano dito yung magkaroon ng ng open communication, yun lang, at saka magkaunawaan. Kaya nga po sabi ko sa inyo mga amigo ay nag-message na ako, nagsabi na ako kay Miss Ma, sabi mo sa nanay mo hindi ako galit. And then nag-message na ako kay Chama, sabi ko, hindi ako galit sa iyo, ganon. Hindi kasi para sa akin kasi ganito hindi ako sabi ko nga, hindi ako talo, mga bata ang talo. 'Yun. Kasi ilang taon nang wala naman sila, okay naman ang lahat, di ba? Wala sila sa Pilipinas, nag-sorry, okay naman, at maayos yung kung ano man yung mga bagay na nangyayari everyday. So, I think merong perfect time na inalaw ang Lord na matapos yung ganong sistema na hindi pala talaga magiging okay. Oo, hindi magiging okay yung pagpunta nila dito. O yun. Siguro, sabi ng Lord, hindi time pa makapunta yung mga bata dyan sa Pilipinas kasi baka magkaroon ka ng problema. Lalo ngayon sa social media, di ba? Usually pagka ganyan na mainit, maraming mga nagre-report, mga ganyan. Actually, alam mo, napag-usapan nga namin ng family na kahit si Miss Mala makarating dito sa Pilipinas, hindi iba-vlog, mag-aaral lang siya, okay sa amin. Kasi the more na na-expose sila sa social media, especially nakikita sa vlog, kasi kaya ka naman ginagawa yun para at least meron makita, lalo na yun sa pagbablog, lalo makita nila Chamame kung ano talaga, no? Kung pupunta sila dito, yung lalo yung mga bata, kailangan i-vlog para makita kung ano yung mga nangyayari. Pero, kung talagang doon magkakaroon ng problema, especially sa pagbablog, ganyan, lalo na kung hindi maayos at maraming nagagalit, naiinis, naiinggit, or sa pagbablog natin sa mga ginagawa sa mga Africans, handa ang family na hindi siya i-vlog. Handa. Kasi alam niyo kung bakit? Kung yun yung magiging way para magkaroon ng sinasabi nilang privacy, ay walang problema kahit hindi i-vlog. Pero si Miss Ma lang talaga, si Miss Ma lang, sabi nga ganun alam mo ba, sabi nga ni Lenlen ay dahil sa iyo lang kaya ako pumapayag na pumunta yung mga bata dito dahil yung mga alam ko na gusto mo yung mga bata at saka naaawa ka sa mga bata at syempre gusto ko yung mga bata lang na magpunta dito. Yun lang naman kaya pumayag sila. Pero kung lahat lang sila kasi hindi naman talaga papayag. Kasi sabi ko nga, panibagong responsibility, mabigat. Oo, mabigat. Kasi like ko sinasabi sabi nga nila, kasi ang mga viewers, especially yung mga hindi nakakaunawa, ang nakikita nila dito is yung sa pagbablog. O kinikita sa vlog, yung mga ganun. Pero sasabihin ko po sa inyo mga amigo na about sa pagbablog na ganyan, hindi lifetime yan. Kagaya ngayon, di ba nakita nyo meron tayong mga batas ngayon na bawal i-vlog ang mga bata, yung mga ganyan. Oo, masabi ko maraming reason talaga. Kaya lang, yung sasabihin kasi yung kaninang comment ng na masyadong mapanghusga or baka siguro nakikita lang nila kung ano yung kapag ko-comment sila doon dahil yun ang nakikita nila sa mga nangyari sa video. Kaya sabi naghihigante. Pero para sa akin naman, mga kababayan ko, ang importante kasi sa akin is natanggap ko na kung hindi man sila nakapunta rito, binigay ko pa rin yung best ko. Maaaring gumastos tayo, malaki. Oo, malaki talaga ang nagastos. At hindi biro. Meron yung mga iba-ibang mga comment dyan, nakala sabi ko nga sa inyo, hindi biro yung nagastos. Especially nagpunta tayo Thailand, almost 70,000 ba? Yung ticket yata namin ni Belgium, na ganyan. Tapos pagkayari, hindi lang naman yun Yung ginastos pa doon, yung hotel, lahat niyan. Tapos pagkayari, kasi mahal lang Thai Airways, ganun. Kaya nga po sabi ko sa inyo mga amigo, para akong hindi kagaya ng before. Iba ang ko ngayon, iba ang nararamdaman ko yun. Nararamdaman ko ngayon yun nga, maraming mga pagbabago, may mga changes may mga changes. Siyempre, yung sa family mas nagkaroon ng time, tapos pagkayari sa Pilipino, yung pagtulong sa Pilipino, yung mga ganyan. And then sabi ko nga yun ang akala ng iba na nagagalit sa atin, na tumitingin sa views.
Pero hindi malalaman nila kung pag sila ang nag-vlog, kung sila ang nasa katayuan ko, basta matatawa na lang, tatawanan lang nila kasi sa totoo lang, wala silang alam, nakabase lang sila sa video, pero yung katotohanan ng buhay nandito sa Nueva Ecija, kung paano kami nagbablog, at paano yung ginagawa namin sa araw-araw, sabi ko nga, dapat talagang hindi bigyan ng pagtuunan ng pansin. So, masaya naman kami ngayon, kahit ganun yung nangyari. Siyempre, wala naman ikaw magagawa di ba? At saka, ang pinaka-importante doon na bigyan ng chance natin. So, kung iba ay magagalit, kung iba ay maiinis, pero para po sa akin, mga amigo, ang Diyos ang nakakaalam sa layunin ko sa pagtulong sa mga Aprikano. Kung ang tao ay maghuhusga sa mga ginagawa ko, wala po akong pakialam. Ang importante po sa akin, Diyos ang nakakaalam ng puso ko. So kung maraming mapanghusga, wala ang problema. Kagaya niyan ng sinabing maghihigante. Para saan, diba? Ang importante po para sa akin ay katahimikan ng aking isip, ng aking puso at magbuhay araw-araw ng masaya at walang iniintindi. So ayun po mga amigo, ginabi na tayo. Kaya ako ay magpapaalam na. Thank you so much po mga amigo. At God bless po. Gabi na naman kanina. Kakukudan ni Kuya Raul. Ginabi na tayo.